Pinili huminga ng malalim at bigyang pansin. May isang bagay na nangyayari sa likod ng mga eksena na hindi alam ng mundo, ngunit ang kalangitan ay nagsiwalat na. Ilang beses ka na bang nagtataka kung bakit mo dinadala ang di nakikitang bigat na ito, na para bang may mas malaking bagay na malapit ng ipahayag? Hindi nagkataon na nandito ka ngayon. Ang video na ito ay hindi lamang isa pang mensahe, ito ay isang lihim na tawag. Isang kautusan na isinulat na bago mo ito nalaman. May isang konseho na nagpupulong sa mga lugar kung saan kakaunti lamang ang may access. Doon binanggit ang mga pangalan, ginagawa ang mga desisyon at tinatakan ng mga tadhana. Sa pagkabigla ng impyerno, ang iyong pangalan mismo ay binigkas o sa napakarami sa iyo. Maaaring tila hindi ito kapani-paniwala, ngunit inihahanda ka na ng Espiritu para sa paghahayag na ito. Marahil ay nakaranas ka na ng mga pagtanggi, saradong pinto, gabi ng katahimikan at kahit na hindi makatarungang paratang. Ngunit ang lahat ng ito ay bahagi ng isang proseso ng pagbato dahil ang mga nagtiis lamang ng nakatagong sakit ang maaaring magdala ng karangalan ng paghahayag sa publiko. Hindi ang iyong mga titulo o ang iyong mga koneksyon, ngunit ang iyong integridad sa gitna ng kadiliman ang nakakuha ng pansin. Ang maririnig mo ay hindi teorya. Ito ay isang panawagan para sa mga taong nadarama sa kanilang mga puso na hindi sila ipinanganak upang maging ordinaryo. Isang propetikong salita na hindi lamang magbibigay aliw kundi magbibigay buhay. Pagkatapos nito, hindi mo na makikita ang iyong buhay sa parehong paraan dahil may marka sa iyo na hindi mabura ng sinuman. At kung ang nilalaman na ito ay nakakaapekto na sa isang bagay sa loob ng iyong espiritu, inaanyayahan kita ngayon na mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification. Dito makakatanggap kayo ng mga salitang hindi echo, kundi buhay na paghahayag na nababagay sa eksaktong oras ng inyong paglalakbay. Maging bahagi ng komunidad na ito ng mga piniling tao na nagising sa kanilang layunin, sapagkat kung hanggang ngayon ay lumakad ka ng may pag-aalinlangan, pagkatapos ng mensaheng ito ay mauunawaan mo, hindi ka nakalimutan, hindi ka binabaliwala. Ang iyong pangalan ay nasa agenda at hindi na magiging pareho pagkatapos nyon. Isipin ang isang saradong bulwagan, mabibigat na pintuan na hindi nagpapahintulot sa mausisan ng mga sulyap, kung saan ang mga kalalakihan at kababaihan na may impluensya ay nakaupo sa mga upuan na nagdadala ng mga desisyon na may kakayahang gumalaw sa buong bansa. Dahil mga dito ay hindi doon ordinaryong mga pagpupulong, hindi ito mga walang kabuluhang agenda. Doon, kung ano ang napagpasyahan ay umaalingaw-ngaw sa mga lansangan, sa mga ekonomiya at maging sa mga digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tungkol sa mga numero o estratehiya sa politika ang pinag-uusapan nila. Ang pangunahing paksa ay isang pangalan at ang pangalang iyon ay sa iyo. Maaari mong isipin, ngunit bakit ako? Wala akong kayamanan, wala akong titulo, hindi ako kabilang sa mga makapangyarihan. Doon namamalagi ang misteryo. Ang lihim na konseho ay hindi lamang naantig sa kung ano ang nakikita ng mga mata. Mayroong isang espiritual na kilusan na nakapasok sa bawat detalye at sa kilusang ito, ang iyong pangalan ay binibigkas. Hindi bilang pagkakataon, kundi bilang isang kautusan na kailangang magpakita ng sarili. Sa kapaligiran na iyon, sa gitna ng malamig na tinig at pagkalkula ng mga hitsura, ang tunog ng iyong pangalan ay lumabag sa protokol. Parang may isang bagay na hindi nakikita na tumagos sa ginintuang pader ng bulwagang iyon, na umaalingaw-ngaw ng hindi makatuwiran. Nagbago ang kapaligiran at kahit na ang mga taong hindi naniniwala sa anumang bagay ay nakaramdam ng ibang bigat na nakasabit sa ibabaw ng mesa. Parang tumigil na ang oras para makinig. Ang paghahayag na ito ay hindi lamang isang salaysay, ito ay isang palatandaan. Dahil habang akala mo ay nakalimutan ka, nasiraan ng reputasyon o namumuhay ng isang di nakikitang buhay, may mga pagpupulong kung saan tinalakay ang iyong pag-iral, hindi para sa pagkawasak kundi para sa pag-activate.
Pinagmamasdan ka ng di nakikita at dumating ang oras upang ibunyag kung ano ang nakatago. Dapat mong maunawaan na ang iyong pangalan ay hindi itinapon sa hangin na para bang ikaw ay binanggit ng hindi sinasadya. Ito ay nakaluklok sa isang espiritual na agenda na nakalink sa mga plano na lumampas sa mga siglo, na konektado sa isang misyon na hindi nakasalalay sa katayuan ng tao. Ang lihim na kapulungan na ito ay hindi namamalayan na kinumpirma lamang ang isang bagay na nakasulat na sa kalangitan. At ngayon, ang tanong na umaalingaw-ngaw sa loob mo ay nananatili. Kung kahit na ang mga hindi naniniwala sa Diyos ay kailangang kilalanin ng iyong pangalan, napagtanto mo ba ang kadakilaan ng iyong dinadala? Ang nagbabago mula sa sandaling iyon ay hindi katanyagan, kundi ang espiritual na bigat na nagsisimulang magpakita, habang marami ang naniniwala na ang pagpupulong na ito ay umiikot sa mga numero at mga diskarte sa kapangyarihan. Ang espiritual na katotohanan ay napunta ng higit pa. Ang tila isang agenda sa pamumuhunan ay nagtatago ng isang hindi nakikitang paglipat. Hindi lamang nila tinatalakay ang mga material na mapagkukunan, ngunit nagpapatunay ng isang kautusan na tumatawid sa mga sukat. Isang desisyon na hindi maipaliwanag sa mga ulat o ibinuod sa mga graph. Ang espiritual na kautusan ay hindi limitado sa oras o espasyo. Ito ay nananatili sa kasalukuyan, ngunit umaalingaw-ngaw sa hinaharap. At nang mabuklod ang iyong pangalan sa silid na iyon, may inilabas hindi lamang tungkol sa iyong buhay, kundi tungkol sa lahat ng maaabot ng iyong kapalaran. Hindi ito lagda ng tao. Ito ay isang banal na tanda na ginagarantiyahan na ang nagsimula ay hindi mapuputol. Napapansin mo ba ang kaibahan? Habang ang mga mata ng karnal ay nakakita ng isang kontrata, ang langit ay nakakita ng isang tawag. Bagamat ang karamihan ay nag-iisip lamang ng isang kilusang pampolitika o pinansyal, ang espiritu ay nagtakda na ng isang utos ng propesiya. Ang nakikita ay isang kurtina lamang, ang hindi nakikita ang tunay na entablado. Sa mga sandaling iyon, ang iyong pangalan ay binibigkas ng may autoridad. Ang desisyong ito ay hindi ipinanganak sa isipan ng mga tao, kundi hininga sa kanila. Tulad ng mga piraso sa board na nag-iisip na sila ang may kontrol, hindi namamalayan na ang mas mataas na kamay ang nagdidirekta sa bawat galaw. Hindi ito pagkakataon, ito ay pagkakahanay. Hindi ito impluensya, ito ay intervention. Isang kautusan na hindi maaring makipag-ayos o sirain. Ang nabuklod sa lihim ay nagsisimulang magpakita ngayon sa iyong paglalakad. Hindi bilang isang biglaang pagsabog, ngunit bilang isang karaniwang thread na gumagabay sa mga hakbang at nagbubukas ng mga pintuan. Huwag magulat kung ang tila sarado ay nagsisimulang sumuko, dahil ang mga espiritual na kautusan ay hindi humihingi. Natutupad ang mga ito at narito ang kawit. Kung kahit na ang mga konseho ng tao ay kailangang sumunod sa kilusang ito, gaano pa kaya ang iyong buhay ay hindi maibabalik ang posisyon? Ang kautusan ay nakasulat na at ang pagpapakita nito ay hindi maiiwasan. Ngunit ang tanong ay, handa ka bang pasanin ang bigat ng salitang iyon? Sa mesa na iyon kung saan napakaraming pamantayan ng tao ang karaniwang tumitimbang, may ibang nangyari. Hindi ang mga makinang na resume, ang mga ma-impluensyang contact o ang mga talento na humanga sa mga tao ang naging agenda. Ang pangunahing pamantayan ay ang pagkatao. Ang integridad nagbangon sugadhin magmarando, nganan nga tanan nga bagahin kapulsanan ng tao na ginalabok ha at tubangan hini nga diri, nakikita nga suruklan. Kailangan mong maunawaan na para sa langit, hindi mahalaga kung gaano karaming mga tagasunod ang mayroon ng isang tao o kung gaano karaming mga palakpakan ang nagawa nilang makuha. Ang mahalaga ay kung sino ka kapag walang nakatingin. Ito ay katapatan sa likod ng mga eksena, katuwiran kapag walang madla, ang tamang pagpili na ginawa sa katahimikan. Iyon ang tunay na tatak na naglagay sa iyo ng katibayan sa harap ng lihim na konseho na iyon.
Marami ang naniniwala na ang mga pintuan ay nagbubukas sa pamamagitan ng puwersa o pagmamanipula. Ngunit ang tagpong ito ay nagpapakita ng kabaligtaran. Kapag ang integridad ay naging isang paraan ng pamumuhay, kahit na ang mga nakatagong pagpupulong ay sinasalakay ng alaala ng iyong pangalan, hindi dahil sa itinaguyod mo ang iyong sarili, kundi dahil ang langit mismo ang nagpasiya na ilantad ka. Ang integridad ay hindi nakikita ng mga tao, ngunit hindi mapaglabanan ng Diyos. Ang kaibahan ay malinaw. Ang mga makapangyarihang pangalan ay sinuri at itinapon. Ang mga koneksyon sa politika at mga network ng impluensya ay hindi sumusuporta sa sinuman. Ngunit nang ilagay ang iyong pagkatao sa mesa, walang argumento laban dito. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagkakapare-pareho. Isang taong piniling manatiling buo kahit na mas madaling masira. Ipinagdiriwang ng mundo ang mga hitsura, ngunit ipinagdiriwang ng kaharian ng kakanyahan. At ang nakita sa inyo ay hindi maaring huwad, sapagkat hindi ito ipinanganak sa pagsisikap ng tao, kundi sa isang puso na hinubog ng apoy ng mga pagsubok. Ang pagkatao ay hindi binibili, ito ay binuo. Ang integridad ay hindi namamana, ito ay napatunayan. Iyon ang dahilan kung bakit ka napili sa mesa na iyon, at narito ang punto na nag-aalala. Kung ang pamantayan ay pagkatao, ilan pa rin ang malantad dahil nakasalalay sila sa hitsura. At kasabay nito, ilan ang mga di nakikitang babangon dahil nanatiling tapat sila sa mga nakatago. Ito isang putanan na pagbabayad na nagsisimula na ngayon at ikaw ay bahagi nito. Ilang beses mo bang naisip na walang nakakita nito? Ang maliit na kilos ng kabaitan, ang tulong ng hindi naghihintay ng kapalit, ang pagpapatawad na inilabas kahit na masakit pa rin ang sugat. Ang mga gawaing ito na tila hindi nakikita ng sanlibutan ay isinulat sa mga aklat na hindi kumukupas. Hindi nawawala sa langit ang talaan ng kung ano ang ginagawa ng tahimik. Sa lihim na itinanim ang pinakamakapangyarihang binhi, ang yakap na ibinigay ng walang kamera, ang panalangin na ginawa sa nakatagong mga luha, ang desisyon na maging tapat kahit na ang pagtataksil ay tila nagbibigay katwiran sa pagbagsak. Lahat ng ito ay naipon bilang katibayan. At sa harap ng lihim na kapulungan, ang mga talaang ito ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang paratang laban sa iyo. Maaring makalimutan ng mga tao, ngunit ang makalangit na hukuman ay hindi. Ang bawat di nakikitang kilos ay naging isang hindi mapag-aalinlanganan na argumento na pabor sa iyo. Habang ang ilan ay nagtayo ng katanyagan sa palabas, ang iyong ani ay inihanda ng tahimik. At nang dumating ang oras para sa pagsusuri, ang timbangan ay pabor sa iyo dahil sa kung ano lamang ang nasaksihan ng Diyos at ng mga anghel. Ito ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng hitsura at kakanyahan. Kung ano ang ginagawa upang mapabilib ay mabilis na nabubunyag. Ngunit kung ano ang ginagawa sa katapatan ay nananatiling walang hanggang saksi. Andito mismo ang katatagan na ito kahit sa maliliit na bagay na naglagay sa iyo sa pansin. Hindi sa harap ng mga pansin ng tao, kundi sa harap ng mga espiritual na kautusan. Nakikita mo ba kung paano nag-uugnay ang lahat? Ang mga kilos na nakalimutan mo na ay umaalingaw-ngaw pa rin bilang hindi mapag-aalinlanganan na ebidensya. At sa tamang sandali, sila ay naging espiritual na sandata upang patahimikin ang mga salungat na tinig at buksan ang mga pintuan na tila sarado. Ang tila walang kabuluhan ay naging susi sa pagpapatunay. At ngayon ang tanong ay nakabitin. Kung kahit na ang hindi nakikita ay naging isang argumento na pabor sa iyo, ano pa ang ibubunyag ng Diyos sa publiko bilang resulta ng iyong nakatagong katapatan? Marahil, ang susunod na patotoo ay eksaktong ang pag-aani na makikita ng lahat, ngunit kakaunti lamang ang makakaunawa kung saan ito ipinanganak. Sa gitna ng napakaraming mga pangalan na sinuri, isang detalye ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang iyong kakanyahan ay hindi yumuko. Nang pagtanto ng board na kahit na ang presyon ay tumataas, hindi mo ibebenta ang dala mo sa loob.
Hindi ito tungkol sa hindi kailanman natukso, ngunit tungkol sa pagpili na manindigan ng matatag kapag ang lahat ng bagay sa paligid ay sumisigaw na sumuko. Ang katatagan na ito ay nakikilala sa iyo. Ang di nasisira na kakanyahan ay hindi ipinanganak mula sa kawalan ng mga kabiguan, ngunit mula sa patuloy na desisyon na huwag hayaang mahawahan ang sarili. Maaring nahulog ka, maaring nasaktan ka, ngunit hindi mo kailanman hinayaang masira ang iyong sarili. At ito ay napakabihirang sa isang mundo kung saan halos lahat ng bagay ay binibili, na ang iyong integridad ay naging tulad ng gintong pinutol sa harap ng espiritual na mga mata. Ang pagkilala na ito ay dumating hindi dahil hiniling mo ito, kundi dahil walang paraan para baliwalain ito. Habang ang iba ay ipinagpalit ang mga halaga para sa kapangyarihan, katanyagan o panandali ang kasiyahan, nanatili ka sa hindi nakikitang mga prinsipyo na hindi mabubura ng panahon. Ipinapakita nito na ang iyong ugat ay mas malalim kaysa sa anumang salungat na hangin. Naunawaan ng konseho na ang isang taong lumalaban sa tukso ay hindi lamang pinoprotektahan ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang lahat ng ipinagkatiwala sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ang iyong pangalan ay itinaas sa silid na iyon. Hindi bilang isang taong nagmamana ng hindi sinasadya, ngunit bilang isang taong napatunayan sa pagsasanay na kaya niyang mapanatili ang bigat ng isang misyon nang hindi nawawala sa daan. At narito ang susi: ang iyong di nasisirang diwa ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga susunod na darating. Ito ay tulad ng isang espiritual na pader, tulad ng isang buhay na pamana. Kung ano ang nilabanan ngayon ay magiging isang halimbawa bukas, at walang sinuman ang maaaring burahin iyon. Inin maaramon nga puwersa ang nagbutang haimo ha prominente nga posisyon ha atubangan han langit ngan han mga tao. Ngayon, ang tanong na natitira ay, kung napagtanto na ng lihim na konseho ang lakas ng iyong kakanyahan, nakilala mo ba kung gaano karami ang iyong dala? Dahil kung ano ang darating sa unahan ay mangangailangan ng higit pa sa katatagan na ito, at iyon mismo ang magpapapanatili sa iyo kapag marami ang hindi lumalaban. Sa silid na iyon, hindi lamang ang pangalan mo ang nakataya, ang iba ay inilagay din sa mesa at dalawang magkaribal ang nakakuha ng pansin. Ang una ay ang tinatawag na hari na nakabalot sa mga titulo, korona at ang hitsura ng kapangyarihan. Ngunit kung susuriin ng mabuti, ang lakas nito ay isang harapan lamang. May panlabas na ningning ngunit walang panloob na timbang. Ang kanyang trono ay yari sa buhangin. Ang pangalawang kandidato ay tila mas kapani-paniwala. Siya ang despot, may-ari ng isang magnetic charisma na may kakayahang akitin ang mga tao sa pamamagitan ng matatalim na salita. Maaari niyang manipulahin ang mga puso at kontrolin ang mga isipan, ngunit ang kanyang domain ay walang kakanyahan. Napagtanto ng konseho na ang kanyang karisma ay isang maskara lamang na sinusuportahan ng takot at walang kabuluhan. Walang katotohanan, teatro lang. Malinaw ang kaibahan. Ang isa ay may maliwanag na kapangyarihan, ngunit walang pundasyon. Ang isa naman ay may impluensya, ngunit walang pagkatao. Pareho silang sinuri at bagamat kahanga-hanga ang kanilang mga katangian sa loob ng ilang sandali, hindi nila nilabanan ang liwanag ng pagsusuri. Ang mga panloob na istruktura nito ay napatunayan na masyadong mahina upang mapanatili ang anumang walang hanggan. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng isang bagay na makapangyarihan. Hindi lahat ng kinang ay ginto, hindi lahat ng pananalita ay totoo. Ang mundo ay maaaring nabighani sa pamamagitan ng mga korona o magagandang salita, ngunit sinusuri ng langit ang mga intensyon at pundasyon. At bago ang espiritual na timbangan, kapwa ang hari at ang despot ay natagpuan na kulang. Sa sandaling iyon ay lalong lumakas ang iyong pangalan. Dahil habang ang iba ay umaasa sa mga imahe at manipulasyon, ang iyong buhay ay nakasalalay sa integridad at katapatan. Walang teatro, walang kasinungalingan, may katotohanan. At ang katotohanan, kahit na tahimik,
ay nanalo sa anumang palabas at narito ang kawit. Kung kahit na ang mga tila hindi matalo ay itinapon, hindi ba't ito ay isang palatandaan na dumating na ang oras para sa pagiging tunay? Dahil kapag ang mga maskara ay bumagsak at ang mga fasad ay gumuho, ang mga tunay lamang ang nananatili at iyon mismo ang puwang na binuksan para sa iyo. Sa kapaligiran na iyon kung saan marami ang naghanap ng lakas sa labas, inihayag ang iyong pagkakaiba. Hindi ka nagpapasalamat dahil hindi ka nagdusa, kundi dahil dumaan ka sa malalim na sugat at pinili mong gumaling sa halip na masaktan. Ang iyong mga piklat ay hindi mga marka ng pagkatalo. Ang mga ito ay mga kredensyal ng isang taong nakayanan ang apoy at lumabas ng mas malakas. Nakita ng konseho na ang iyong sakit ay hindi nagpapait sa iyo, kundi matalino. Sa halip na ulitin ang mga pattern ng karahasan, natutunan mong maging tulay, tumulong, maging tugon. Ang sino mang nasugatan at nagpasyang magpagaling ay may autoridad na hindi may bibigay ng anumang diploma. At ito mismo ang hindi nakikitang autoridad na nagniningning sa iyo sa oras na iyon. Ang figura ng sugatang manggagamot ay bihirang dahil mas gusto ng karamihan na itago ang kanilang mga peklat o gamitin ang kanilang sakit bilang isang katwiran upang maghiganti. Ngunit kabaligtaran ang ginawa mo, ginawang kasangkapan ng mga sugat, ang mga luha ay naging wika, ang mga patotoo ay nahuhulog sa mga patotoo. Sa makatuwid, ang iyong kwento ay hindi itinapon, ngunit ipinagdiriwang bilang patunay ng pagiging tunay. Ang pinaka-nakakaapekto ay napagtanto ng konseho. Ang iyong kakayahang pagalingin ay hindi ipinanganak mula sa mga teorya, ngunit mula sa pagsasanay ng sakit. Binigyan ka nito ng isang bagay na wala ang iba, tunay na empatiya. Hindi ka nagsasalita mula sa malayo, nagsasalita ka mula sa loob. At iyon ang dahilan kung bakit ang iyong tinig ay nagdadala ng bigat na lampas sa mga limitasyon ng mga ensayo na talumpati. Ang bawat peklat sa iyo ay binabasa na parang isang linya mula sa isang buhay na aklat. Nagkwento sila ng mga kwento na tanging ang mga nakaligtas lamang ang maaaring magkwento. Imbes na ikaw ay itinuturing na isang mapagkukunan, ikaw ay kinilala bilang isang mapagkukunan. Hindi ka nililimitahan ng sugat, pinayagan ka nito. Hindi ka nito paralisado, inilagay ka nito. At narito ang pag-uudyok, ilan ang tumatanggi sa kanilang mga peklat nang hindi namamalayan na nasa kanila ang susi sa autoridad na kailangan ng mundo. Marahil ay panahon na upang tingnan ang iyong mga marka sa ibang paraan, hindi bilang kahihiyan, kundi bilang patunay ng tungkulin na dinadala mo. Tahimik ang kapaligiran. Matapos ang mainit na talakayan, matapos itaas at itapon ang mga pangalan, isang hindi inaasahang pagkakaisa ang sumakop sa silid. Walang pag-aatubili. Walang hati-hati na mga boto, lahat ay sumang-ayon sa isang punto, ang iyong pangalan ay nabuklod. Ngunit hindi bilang isang taong tumatanggap ng tropeyo, kundi bilang isang taong tinawag upang magdala ng mas malaking misyon. Ang tatak na inilagay sa iyo ay hindi bunga ng swerte, kundi ng layunin. Hindi ito gantimpala sa pagsisikap ng tao, kundi isang kumpirmasyon ng isang bagay na naisulat na mula sa kawalang hanggan. Maaring inakala ng mga naroon na sila ay nagdedesisyon, ngunit kinumpirma lamang nila kung ano ang iniutos na ng langit. Ang iyong pangalan ay hindi iginawad, ito ay inilabas bilang isang tawag. Mahalagang maunawaan ito, hindi ito isang posisyon na dapat palakpakan, kundi isang pasanin na dapat itaguyod. Ang misyon ng propeta ay hindi kailanman puno ng kaginhawahan, ngunit may responsibilidad. At iyon mismo ang pagkakaiba ng pinili mula sa karaniwan. Hindi ka pinili upang magpakita, ngunit upang magbago. Ang epekto ng desisyong ito ay hindi limitado sa sandali ng pagpupulong. Ang espiritual na selyo na inilagay sa iyo ay nagsisimulang baguhin ang mga kapaligiran upang buksan ang mga landas at upang makabuo ng mga paggalaw na hindi mo pa nauunawaan.
Hindi ito tungkol sa agarang pagkilala. Ito ay tungkol sa walang hanggang pagkakahanay. Ang nagkakaisang pinagkasunduan na ito ay higit pa sa pagsang-ayon. Ito ay isang propetikong gawain na nagpapahiwatig na kahit ang mga taong hindi personal na nakakakilala sa iyo ay kailangang kilalanin na may mas malaking bagay na nakasalalay sa iyong buhay. Hindi nila mapaglabanan ang puwersa na kasama ng iyong pangalan dahil hindi ito puwersa ng tao, kundi isang banal na marka. At ngayon, ang tanong ay lumitaw. Kung ang iyong pangalan ay nabuklod na sa isang misyon ng propesya, ano ang iyong tutugon? Dahil mula sa sandaling yon, hindi lamang ito tungkol sa paglalakad, ngunit tungkol sa pagdadala ng isang bagay na magbabago sa mga kapalaran sa paligid mo. Kapag nabuklod ang iyong pangalan, hindi lamang ito isang maluwag at hindi suportado na desisyon. Kasabay ng panawagan, isang istruktura ang itinayo upang matiyak na ang iyong integridad ay hindi masisira sa daan. Dahil walang silbi ang pagbibigay sa iyo ng mga mapagkukunan nang hindi nagtatayo ng mga espiritual na pader sa paligid ng iyong buhay. Naiintindihan ng konseho kung ano ang bihirang kailangang panatilihin. Ang proteksyon na itinaas ay hindi lamang tao. Oo, magkakaroon ng mga bukas na pintuan, nakahanay na mga koneksyon at kahit na ang mga taong tumayo upang suportahan ka. Ngunit higit pa riyan, isang hindi nakikitang network ang naaktibo. Hinirang ang mga anghel, inilihis ang mga pangyayari, na-neutralize ang mga panganib. Para bang isang kuta ang itinayo sa paligid mo para hindi makompromiso ang iyong dinasisirang diwa. Ang infrastruktura na ito ay hindi lamang nakatuon sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong isip at puso. Dahil hindi ito sapat upang mapanatili ang iyong pisikal na buhay, kinakailangan upang maprotektahan ang iyong pagiging tunay. At sa makatuwid, ang bawat hakbang ay nagsisimulang napapalibutan ng isang kalasag na pumipigil sa iyo na mawala kung ano ang gumagawa sa iyo naiiba. Ang katotohanan na naninirahan sa iyo, marami ang nag-iisip na ang mga mapagkukunan ay nagdudulot lamang ng pagpapala, ngunit nagdudulot din ito ng tukso. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kailanman pinalalayas ng Diyos ang isang bagay nang hindi nagtataas ng mga pader. Ang lihim na konseho nang hindi namamalayan ito ay nakipagtulungan lamang sa mas malaking plano. Upang ihanda ang daan, upang ang iyong misyon ay hindi masabotahe ng mga pagkagambala o panlabas na katiwalian. Ang pinakamalalim na bagay tungkol sa lahat ng ito ay ang infrastruktura ng proteksyon, na ito ay hindi makikita ng lahat. Para sa ilan, ito ay tila swerte. Para sa iba, tila nagkataon lang ito. Ngunit malalaman mo sa iyong puso na ang bawat pagpapalaya, bawat pintuan na napangalagaan at bawat hindi maipaliwanag na paglihis ay bahagi ng isang plano ng pangangalaga. At narito ang kawit, kung kahit na ang iyong proteksyon ay inihanda bago mo pa man ito nalalaman, ano pa ang nakabalangkas ng langit sa iyong pabor? Marahil kahit ngayon ay magsisimula kang mapansin ang mga palatandaan ng kalasag na ito na kumikilos sa mga lugar na sa palagay mo ay mahina. Ang mga bagay na inilabas tungkol sa iyong buhay ay hindi nagtatapos sa iyo. Hindi lamang kinikilala ka ng konseho para sa kung sino ka ngayon, kundi para sa epekto ng iyong boses bukas. Ang dala mo ay tatawid sa mga hangganan, masira ang mga hadlang at maabot ang mga taong hindi mo maaaring makilala ng personal. Ito ay isang pamana na hindi limitado sa iyong talambuhay, kundi kumakalat tulad ng mga binhi na umuusbong sa iba't ibang lupain. Ang mga mapagkukunan na inilalagay sa iyong mga kamay ay hindi lamang nakatuon sa iyong kagalingan. Ang mga ito ay mga kasangkapan upang dumami, upang makabuo ng paggalaw, upang itaas ang iba na nakatago pa rin. Kung paanong ang iyong katapatan sa lihim na nagdala sa iyo dito, ang iyong pamumuno ay magising sa iba pang mga pinili na ngayon ay nabubuhay pa rin sa anino ng pag-aalinlangan. Iyan ang likas na katangian ng isang propetikong tungkulin, hindi ito kailanman individual. Ang inilalabas ng Diyos sa inyo ay umaalingaw-ngaw na parang mga alon sa lawa.
na umaabot sa mga susunod na henerasyon. Ang iyong mga pagpipilian ngayon ay magiging mga landas na bukas sa mga anak, apo, disipulo at maging sa mga estranghero na mabibigyang inspirasyon ng iyong kwento. Ang iyong pamumuno ay hindi markahan ng pagpapatao, kundi ng pagiging tunay. Hindi ito tungkol sa pangingibabaw sa mga tao, kundi sa paggising sa kanila ng kamalayan na sila ay tinawag din. Sa pamamagitan ng iyong tinig, marami ang maaalala na mayroon silang layunin. Sa pamamagitan ng iyong mga hakbang, ang iba ay makakahanap ng direksyon. Sa pamamagitan ng inyong patotoo, maraming tao ang magiging aktibo. Ang kolektibong epekto ay hindi maiiwasan. Dahil kapag ang isang tao na nagdadala ng hindi nasisira na kakanyahan ay tumayo, nagbibigay ito ng puwang para sa iba na gawin din ito. Ito ay tulad ng apoy na kumakalat ng walang sinuman ang makakapatay nito. Tinataka ng konseho ang iyong pangalan, ngunit tinataka ng langit ang iyong misyon upang maging isang katalista para sa pagbabagong anyo. At narito ang huling kawit, kung ang iyong buhay ay malapit ng makaapekto sa mga henerasyon, paano mo iposisyon ang iyong sarili sa harap ng responsibilidad na ito? Dahil hindi na ito usapin ng kaligtasan kundi ng pamana. At ang kwento na nagsisimula ngayon ay umalingaw-ngaw ng higit pa sa iyong oras. Pinili pagkatapos ng lahat ng inyong narinig. Ang tanong ay hindi kung binigkas na ng lihim na konseho ang inyong pangalan. Nagawa na ito. Ang tanong, paano mo sasagutin ang tawag na yon? Sapagkat ito ay hindi lamang isang bagay ng pagtanggap ng mga paghahayag, ang kundi ng pagkuha ng isang posisyon na nagpapatunay sa harap ng mundo kung ano ang itinakda na ng langit. Panoorin ang iyong buhay at pansinin ang mga palatandaan. Ano nga di rin nakikita ng mga buhatan gidlili ng paghihapon? Anong mga lugar ang kailangang pangalagaan upang ang iyong di nasisirang kakanyahan ay manatiling buo? Tandaan, hindi ang talento o hitsura ang nagdala sa iyo dito, kundi ang pagkatao at integridad. At ito ang magpapatibay sa bigat ng misyon ng propesiya na nakasalalay sa iyo. Panahon na para pag-isipan ano ang gagawin mo sa mga mapagkukunan at pagkakataon na nagsisimula ng magpakita. Gagamitin mo ba ang mga ito para lamang sa iyong sarili o hahayaan mo silang maging mga daluyan ng pagpapala para sa iba? Ang epekto ng iyong buhay ay tungkol sa makabuo, ay magiging kolektibo at henerasyon, ngunit ito ay depende sa iyong desisyon na kumuha ng isang paninindigan. Huwag ipagwalang bahala ang mga palatandaan. Ito ang inyong panahon at ang espiritual na kautusan ay inilabas na. Magsilakad na gaya ng nagdadala ng layunin. Magsalita na gaya ng nagdadala ng apoy, mamuhay na gaya ng isang taong nakakaalam na ikaw ay nabuklod. Dahil kapag tinanggap mo ang katotohanan iyon, walang makakapigil sa nasimulan na. At kung ang mensaheng ito ay nag-aapoy sa iyong espiritu, inaanyayahan kita ngayon na mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification. Dito palagi kang makakahanap ng mga salita na hindi lamang mga pagmumuni-muni, ngunit mga susi sa pag-unlock ng mga tadhana at paggising sa iyong tunay na pagkakakilanlan.